Magandang araw, mga reklamador. Pagpatuloy natin yung usapan natin tungkol sa quota-quota, accomplishment quota ng PNP. Yun isang iniisip natin. Yun ang isang, hindi talaga iniisip. Yun talaga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pulis kalawag. Bakit nagkakaroon ng masasamang pulis? Bakit hindi dapat ang recruitment ang pagtuunan ng pansin? Dapat ang pagtuunan ay yung pagkakaroon nila kasi ginagawa yung quota, accomplishment quota para mamonitor, malaman ng PNP command kung nagtatrabaho. O para, siyempre, pag may mga accomplishment yan, may pabida yan eh. Di ba? Mas masarap ipabida yung mga huli, may mga marami kayong nanghuli. Oh, Mr. President, ito yung nahuli namin, ang dami-dami, oh. At doon nagsisimula ang lahat. Doon nagsisimula lahat ng problema ng PNP. Hindi yung recruitment. Yung mahirap na quota, yung gun running. Bakit mahirap? Kasi wala naman talagang nagbibinta ng baril. Wala man talagang ahensya ng gobyerno. Hindi. Wala naman talagang grupo ng mga, ilagay natin, isang, wala talagang grupo na engaged sa pagbibinta ng baril. Bakit? Wala namang paggawaan ng baril dito. Mahirap naman makabili ng baril galing sa labas. Kasi napapalibutan tayo ng dagat. So, hindi naman lahat bumibili ng ng mga paltik. Diba? Pag paltik bibili mo, pangit naman. Ganito yan. Paano nangyayari yung gun running, kunyari, nahulihan? Nganong kasagaran madakpan kantumang retirado. Kotong mga sundalo, kotong mga pulis, ano man. Bakit? Kasi ganito yan. Kunyari may quota kayo. Kadalasan yan, quota ng gun running is one, lang yan eh. Dahil mahirap yan, alam naman natin na hindi talaga nangyayari yan sa totoong buhay. Siguro nangyayari yan doon sa yung mga general na. Ito, bibili tayo ng mga baril, ganito. Pero doon sa baba, hindi nangyayari yan. Yung ibig sabihin sa general, yung yan, yung government transactions tayo. Pero hindi ba, okay naman yun, di ba? Pero sa baba, hindi nangyayari yan. Walang nangyayari. Sino ba ang dito? Ang nagbibinta ng baril? Itaas ang kamay. Yung may connection, kunyari, pupunta ako sa'yo, Brad, may baril ka dyan. Walang ganun dito sa Pilipinas. Kaya, ang nagiging biktima, para lang ma-accomplish yung quota na yan, yung mga retired, yung mga taong ayabang, ang yabang-yabang dun. Pre, dami kong baril, nakabili ako ng baril. Siyempre, lahat ng tao gustong bumili ng baril kasi mahirap kumuha ng baril ngayon. Mahirap magkaroon ng baril. Kasi kailangan mo dapat kasi bago mo makuha yung baril mo, may lisensya ka na. Di ba? Bawal man yun sa atin. So kung magkaroon ka ng baril, makabili ka na, magkaroon ka ng baril, ngayon, privilege ka na masyado, makabili ka ng baril. Yung kaibigan mo, yung hindi na ginagamit ng kaibigan mo, ibigay sa'yo. Pero never kang magbibinta ng baril. So, paano nangyayari yon? Paano naapektuhan yung mga pag-iisip at pag-uugali ng mga pulis? Bakit? Dahil dyan sa gun running na yan, nakota na yan. Ikaw, Tapos, ang hambog-hambog mo. Marami akong savings, bro. Marami akong savings. Bro, andun sa, ang daming savings, bro. Ikaw yung mabibiktima. Pagdating ng panahon, ikaw yung mabibiktima dyan sa quota-quota na yan. Bakit? Paano? Alam naman natin na hindi mo binibinta yan. Dyan papasok. Paano masisira ang ng PNP? Kailangan nilang matutong baluktutin yung batas para ma-accomplish, para makuha yung quota. Pinag-usapan natin dito yung gun running. Kunyari, isang buwan, may quota kayo na isa. Isang buwan, isa lang sa isang quota. Ang hirap-hirap niyan. Maubos ang mga kaibigan mo yan. Yung kaibigan mo na pwede mong ilaglag. Paano? Ganito ngayon. Magbigay ka ng info ngayon. Ikaw, yung hambog-hambog na nag-retired police dyan o army o yung nasa serbisyo pa na nagsasabi na, bro, may savings ako dito. Dito, may magazine. Ganito. Pag natsimpuhan, o ikaw yung maging ikaw yung maging subject ngayon ng ikaw yung maging target ngayon.
Tapos ang hirap pa doon ay dapat yung gun running, dapat syndicate. Dali kayong lahat diyan. Ikaw pa magiging hari ng gun running syndicate. Ikaw lang yung mayabang ka lang, tapos di ba? Nanahimik ka lang doon. Nagkataon lang na may nakaalam na may tinatago kang baril. So paano? Itatransa ka ngayon yan. Pre. Pre. Buha nga pre. Uy. Kailangan kong baril pre. Gusto kong baril pre kay ang gulo na ng lugar namin pre. Kailangan ko ng baril. Ikaw naman na ang bait-bait mo. Sige pre. Aman ko i-baril dito pre. Oh, napo ko isa-isa ka. Napo ko isa ka baril pre. Mga pila man to pre. Transaksyon na kunuhay. Sige lang pre, kay kuan pre. Balik lang ko pre, mahanap po ganun ko na ita. I-transact ka. So para hindi masyado na halata nga tinantransaksyon ka, iba na naman. Makalimutan mo yan, ganun. Kunyari, haba pa yan. Tapos pag kailangan nga talagang i-accomplish ka, ibang tao na ang pupunta doon sa iyo ngayon. Oh, sir, iba na naman. May asset na yung pupunta doon. Kasi kung kaibigan mo, ang hirap naman, ang sakit sa loob nun. Tapos, gano'n, di ba? Tapos may pupunta ngayon dyan, isang araw, may pupunta. Kunyari, kaibiganin ka. Pare, sir, yun si konserba nga, nakahiring man ko nga nagbaligya ka og baril. Kailangan lagi dito, pre, kay pasang sir, basin untag, pre, sir, bisag pila god, basta na lang kay gubot kayong lugar na mo ba, kailangan baril na, kanang mangawat og mangga gani, sir, alagi, grabe, kawat sa mangga. Ikaw naman doon, ikaw naman na, yung kawawa naman din, kahit hindi ka nangangailangan, pero alam mo, instinct mo na makatulong, di ba? Swagay, wala man ang gamit dyan sa, peace lover naman ako eh. Di ba? I-retired ka or ano bang ginagawa mo sa buhay, yung baril mo, takamukmuk lang dyan. Pero dahil gusto kang i-accomplishment, yun nagsisira. Tapos mahuli ka ngayon. Natransak ka. Ito yung tandaan nyo. Pagka sir, magkano binta mo dyan? Mahal. Karon, sasabihin mo, ngayon makakabili ka nito ngayon, mga 100,000. Siguro, mahal. Ito tandaan mo, hindi tatawad yan. Bibilihin at bibilihin yan. Sige sir, magtigom sa ako sir. Mo-text ako. Iyon na, huhulihin ka na yan. Tapos ang mangyari dyan ay ikaw yung head ng gun running syndicate sa lugar nyo. Yun. Nanahimi ka. So, yun ang dahilan kung bakit nagiging masama nagiging yung mga pulis natin. Nagiging marunong ibaluktot yung batas, i-sacrifice yung mga ano pang bagay, di ba, sa buhay na mahalaga para lang ma-accomplish yung quota. Sana malaman to ng sana makita tong ng mga nasa taas. Lalo na yung mahirap na mga quota. Pag-usapan natin yan sa ibang araw. May mahirap talaga na kailangan lahat ng quota sabihin ko lang totoo. Lahat ng quota, ang hirap talaga yan kunin. Kailangan mo talagang baluktutin ang batas. Ganon, paikutin mo yung batas para ma-comply mo yung quota na yan. So sana, ma-stop na yung quota-quota. Marami namang paraan, no? Para ma-monitor yung ginagawa ng pulis natin. Yung quota talaga, ay hirap talaga. Yan talaga nagsisimula lahat. Nagiging nawala na yung parang wala nang kaibigan. Hulihan na para sa quota lang. Yun lang. Maraming salamat.